Kasi ang topic nila, hindi nakakaiyak eh. Ang topic nila is about health and wellness. Tapos mga towards the end, may tinanong lang kung ano yung eksaktong tanong niya. But nagulat, kitang-kita mo sa mukha na nagulat talaga siya. Eto na nga, Tito, may dalawang bagong pasok sa bahay ni ate, a.k.a. Pajama Girl, a.k.a. the girl with the dirty tattoo. Nag-live nung Sabado, after kumalat nung video, at naiyak siya. Oo, she's a biological woman and she is with child, Tito. She is with child. Ayan, naiyak nga to, Tito, nung makita niya ang pregnancy kit na nagsasabing buntis siya. Marites! Lunes na naman at marami kaming dalang ladies! Mga Marites, live po kami, tandaan ninyo. Anyway, Talaga mga ba? Marites, Hindi natin sure, ah. ang dami nang waiting sa atin, nangyayari to. mga Marites. Oo. Oo, ito na naman tayo, dalawang may kumain naman eh. Ewan ko ba dito? Isisi Anyway, na lang mga natin. Marites, bagong lahat, live na ba tayo? Ano muna tayo, ha? Bati muna ako sa mga sa Marites all over the world na naghihintay na ngayon. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean Junardo. This is... Ano, Kai? This is your breadwinner instructor, Alan Joris, Alan D. Breadwinner! Saan galing dahil may mga bread? Parang teka lang. From our Parang Hindi favorite. naman totoo. Anyway, ang inyong PhD, Rose Garcia. Meg, ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Yan na. Confirm, true na. Confirm. Ito, Kanina pala live na wala. tayo. Kasi Yan. walang Live na monitor tayo, kanina. sure. Tsaka nga, kasi kumain kay Mane. Ayan. Hey, from ano yung Wilson naman yun? Wilson. Sisi natin sa Galing kay mali. Bakery. Wilson Flores. Kahit Oy, thank you kay Wilson Flores sa mga Thank tinapay you. na pinadala mo. Ang bongga, wala lang yung egg Hindi na pie. nakikita, sayang. Wala sa Ay, gataas mo. maya na lang. Dahil dyan, sa ating mga bago Marites, sama na sa chismisa ng mga showbiz balitang pinag-uusapan dahil kahit sino ka pa, siguradong Marites ka. Like, share, and subscribe na sa MU Entertainment YouTube channel. At simulan na natin ang chikan, mga Marites, dahil kompleto na po tayo. Ito na po ang isang linggong Chismis! Unahin na po natin si Ivana Alawi. May pinasayang fan, a person with autism. PhD. Ayun na nga. What? Ano yung pagkaka-autism? Ano daw? Hindi, alam mo, kaya ko to ni-line up. Ayan siya. Kasi nagulat ako na nagawa na pala ni Ivana na magkita sila, na matupad yung request nitong si Eliza. Si Eliza kasi ay may autism. Pero kahit may autism siya, among any celebrities yata, si Ivana talaga ang sobrang gustong-gusto niya. At si Ivana ang ginagawang dahilan ng kanyang pamilya para gawin niya. Halimbawa, para maligo, para mag-toothbrush, Para sumunod sa kumain. mga utos. Exactly yon. To make the long story short, para sumunod sa kanila. So, napanood ko yung isang video clip ng ni Eliza. Siguro yung kuya niya o sino man yung nagpo-post. Tapos nakalagay doon, ayun nga, pag nag-toothbrush ka, pupunta na natin si Ate Ivana. Pag naligo ka, pupunta na tayo kay Ate Ivana, ganyan. Tapos, nakita ko, pupunta sila kay Ate Ivana. Yung pala, pupunta lang sila doon sa parang, hindi parang, yung, ang tawag doon sa board, yung Standy. standee ni Ivana. Siguro, yung standee ng ina-endorse niya. Tapos, nakita naman doon sa video, niyayakap niya yung standee. Kilala So, niya talaga. Oo, so siguro, inisip niya, yun si Ivana, no? Ganon. So, sabi ko, parang naantig lang yung aking, sinare ko sa manager ni Ivana, kay Perry Lansigan. Hindi ko naman alam, pero posible din naman na prior to that, baka may nag-inform na, I'm sure marami naman na nagtatag kay Ivana niyan. Di ba? Ganun yun eh. Kaya niya siguro nakita. Sobrang busy lately ni Ivana dahil di ba nga meron silang Series. teleserye ni Joshua Garcia, yung Love is Never Gone. So, hindi siya focus ngayon masyado sa kanyang vlog.
So, tinignan ko yung YouTube niya kasi nakita ko sa Facebook. Ay, magkasama na sila. Ay, napuntahan na. Tinignan ko sa YouTube ni Ivana, wala pang any post na or story about that. Nag-post siya sa Facebook. Ngayon napaisip tuloy ako, baka yung iba sa Facebook lang niya pinopost, hindi na siya nagpo-post sa YouTube, no? Baka ganon. So sa Facebook, ayun nga. So kahit gano'ng kabisi si Ivana, ginrant niya yung request na to. Taga Pampanga pala yung si Alyssa. So parang pinadala niya siguro ng sasakyan, tapos pinapunta sa Manila. Habang on the way ganun ang kwento habang on the way si Alyssa, siya naman namili ng mga feeling niya kailangan ni Alyssa. Like what? Binili niya ng Mac, iPad. Ang taray. Yun agad. Taray, gusto mo sabihin, Ivana. Oo. Then, binila niya ng mga laruan. At saka, isa daw sa sobrang gustong-gusto nito, bike. Pambatang bike naman na carry niya. So, binili din niya. So, ayun, nagkita sila. So, syempre, chikahan, kwento. Tapos, after that, may inabutan pa ni Ivana ng cash. Hindi ko na alam kung magkano yon. Basta ang narinig ko lang, sabi niya doon sa kuya o sa kasama ni Eliza, pampatherapy daw. So kung may kailangan pa, kung may gusto niyang tumulong, sabihin lang sa kanya. Mga ilang taong kaya to? Di ko din kayo na ko pa rin iniisip kung mga ilang taon. But anyway, so syempre, sobrang saya naman yung Eliza. Kaya yung mga comment naman, ako din, Ivana, dalawin mo. Ako din, Ivana, puntahan mo. Ako din, gusto ko ng Mac. Ako din, Oo. Ivana, ako rin. May ganon. Siyempre, di Pero ba? yung nakakatuwa naman, at least yung ganyan ni Ivana na talagang siguro tinitingnan din niya kung talagang okay ba. Kung di, kasi diba, marami din naman aminin na natin siyempre. na gumagawa ng content para lang For the content. for the content or makahingi or For the views. Yan, oo. So yun, nakakatawa na naisingit niya to dun sa kanyang busy schedule ngayon. And syempre sa mga ganyang ginagawa ni Ivana, nakakatawa dahil nakakatulong talaga siya. Yun. Okay. Yung last niya, yung si Kuya Jesus, kung natatandaan nyo. Oo. Yung pinagawan pa niya ng bahay, pinabalik niya sa Bicol para after ilang dekada yata, mahigit isang dekada na hindi niya nakita, nakakasama yung pamilya niya doon, di ba? Tapos binigyan din niya ng pangkabuhayan. Ayan. Kasi mabait, binigyan siya ng Oo, tattoo. oo. Yun. Alam mo, yan din ang masarap sa sobrang dami mong pera, Rose. No? Wala kang problema sa salapi. Give back ka na lang. Tulong ka na lang, tulong sa mga gusto mong tulungan. Kilibutan Pipili ako. ka, di ba? Kung itong Yun tutulungan lang. ko ngayong araw. Correct. Ganun. Alam mo- Wala kang problema sa bills. Correct. Oo. Di ba? Sa Meralco Dami at mong salapi. Penelco. Tapos, Breadwinner ka pa. Di ba? Breadwinner ka. siya nga, hindi nga siya. Pero, Diba? waging-wagi. Alam mo, isa pa sa magandang tulungan, ewan ko ba, di ba kanina nga lang bago tayo bumaba, yung pinapanood ko, yung ang laylay nilalakad, ang init. Yung mga yan, no? 71 years old na. Yung mga Tapos matatandang vendors. ano niya yung tawag dito? Pasan-pasan. Pasan-pasan niya yung kahoy na kama. Tama may ba mga ako? Yun, ganun, na siya din ang gumawa. Tapos binibenta niya 2.5 lang. Tapos sabi niya, Grabe. kahit 1.6 na po, sige, bili niya. Tapos buti bumaba yung, siyempre, content creator din siguro. Tapos binigyan na lang niya ng pera. Tapos sabi niya, ibenta na lang din yun para may ano pa. Yung at least sana nga dumami yung ganon. Kahit sabihin mo ng pang-content o nagko-content. Iba, naniniwala naman ako na iba dyan. Talagang, siyempre, sa sobrang blessed, kagaya siguro ni Ivana, nakakapag-share talaga ng bongga. Pero yung, di ba nakakaawa yung 71 na, tapos ganon, yung init ng panahon na yan. Tapos Oo, lumalaban ng napanood ko rin pata sa yun. buhay. Exactly. Samantalang yung mga Exactly. hayop dyan sa Yun na nga. nakaupo dyan sa Oo. . Di ba doon na lang Bakit? Sino ba yun? Alam mo, kung titignan mo, sana nga nakukonsensya yung mga Buwayan iba. dyan sa anik. Di ba yung mga... Naku, Totoo, dapat nakukonsensya yung ibang mga Kumurakot, nangungurakot. salapi. Kasi tingnan mo to, ang tatanda na, pero tingnan nyo naman, totoo ka, lumalaban ng patas. Hindi na nga patas Ano lang Talaga ha? patas ang buhay. Ayun lang. Okay, mga Marites. Ito naman mga Marites. Dumako naman tayo kay Ice Sigera. Ang kanyang pagdating ng panahon na kanta, merong bagong version at bahagi ng 25th year ng love song. 25 years na pala yun. Ano na yung silver na, di ba? Ayun na po, nagkaroon po nakipag-reconnect siya sa Vicor Music na siyang una niyang recording company na nag-release ng kantang
Pagdating ng Panahon. At meron po siyang EP na ginawa. Ayan po yan. Yan po ang Pagdating ng Taon 25. Ano niya yan? Kinanta niya yan, may bagong version yan. At kasama dyan yun. Tinanong ko siya kung anong feeling mo nung una mong kinanta yan? Andyan pa yung mga mahal mo sa buhay, Mami Karing, Daddy Dick. At yung ngayon, anong feeling mo nung kinanta mo yung bagong version na yun? Wala na yung dalawa taong Pinakamamahal mo. mahal na mahal mo. Tapos sabi ni Aiza, nung una niyang kinanta yan, pagod siya. Galing siya sa school. Para lang out of the blue, kinanta niya yan. Yung Pagdating ng Panahon na hindi niya alam. Ni-record niya. Ni-record niya yan. At hindi niya alam na magiging big hit. Biggest hit niya ever. Biggest hit niya Kaya ever yan. comeback talaga niya. Kaya siya, Kinembak niya yan. sinawala na si Aiza nun dahil At Aiza ano yung nun. comeback song niya? Comeback song. Okay, that's the very first song na talagang nakilala siya bilang singer. Kasi di ba, galing siyang Bulaga tapos nagkaroon siyang awkward stage, di ba? Tapos sinubukan siya i-love team, tapos puro wale. Oh. So itong Eh, very first song niya. Oo, yan Yan talaga. talagang biggest hit And niya. biggest hit niya pa rin up to now, up to date. Yes, talagang. Si Up to this Ciara day. may version niya. Ang dami niyang may version niyan. Sobrang iba yung version niya ngayon, Tito. Hindi ko masyadong narinig, pero... Dahil mahina? Hindi, Charot lang. hindi nagbigay ng streaming lang yan eh. Hindi Hindi, niya alam niya mo, kinanta eh. may ano ako dyan, meron ako na, ang composer niyan ay, sorry, Kusana, Edith Gallardo. Ayan. So meron ako nakitang reels na kasama si Moy Mortisi, Miss Edith Gallardo. Alam ko Gallardo, di ba? Gallardo, Tapos nabanggit niya, oh. Tapos alam mo, hindi pala siya love song. Ang alin? Yung Pagdating ng Panahon. Parang sabi nung, ano daw yun, tungkol sa, usually daw, yung sa magkakapatid, yung hindi daw, yung may issue daw yung middle child. The feeling ni middle child, hindi siya love ng parents niya. Grabe naman yun. So yun Dion. yun daw yung naging yun ang- inspiration. Kasi yun daw yung sinabi ng Vicor, o gawa ka nga tungkol sa, ano, So family. family siya. Tapos nagulat si Aiza. Tapos sabi si Ai, sabi niya, akala ko talaga siya, love song. song. Pero yun na nga lang din daw ang naging dating na sa mga tao nung inawit niya o kinanta niya, na love song siya. Pero kung titingnan mo, sabi yung composer mismo, yun talaga yun, yung middle Hindi na, child. ano yung mga yung lyrics? Sa Parang lyrics, hindi ikaw naman. rin Oo, ang- ikaw lang. Hindi, sabi, Oo, eh. hindi, in-explain niya. In-explain niya yung ikaw at ako, referring to the Hindi ko na parent. narinig yung The Pagdating child and the parent. Pagdating ng panahon. Pero pag pinakinggan mo talaga, it's a love story. Oo, pansin. Di ba may mga ganyang kanta? Wait, meron pa isang ganyang kanta na parang akala mo love song, yun pala, para sa taong namayapa. Pero akala mo love song siya. yan? I forget. Parang Louis Ocampo or... Basta may mga ganong song na Umaya po. namayapa, nawala na. Parang nawala na yung tao na yon. Pero yun yung talagang song na yon. Pero Para sa kanya. naging parang breakup song. Alam mo, pwede nga, dahil alam na natin. Oo. Pero kung hindi mo alam, Correct. hindi mo siya maiko-connect na pang family Pang or family, pang middle child Loved and sa one, parent. loved one Kasi dahil alam mo natin, pwede. Alam kong hindi mo pansin. Narito lang ako. Oh, yun. Naghihintay na mahalin. Umaasa kahit di man ngayon, mapapansin mo. Pero napasok kasi Di ba siya sila? love Oo. song. Sabi niya kasi daw, ba't daw middle child? Kasi daw halimbawa, pag yung panganay, kapag may sumunod na yung bunso, syempre panganay, favorite yan kasi Siyempre, unang oo. blessing, unang anak. Pag dumating na yung pangalawa, tapos nasundan na siya ng pangatlo, nagiging favorite din yung bunso. Kasi di ba, alam mo na yung mga bunso, paborito. Nawawala na yung attention sa Nawawala gitna. na raw yung attention doon sa middle child. Yun yung explanation ni Miss Edith. Sana Alam ko Edith Gallardo. Oo, kasi naging- Gallardo nga. Kasi Hindi naging ko kasi nakita yung apelido. title ng movie pa ni Sharon at Robin eh. Oo, nagyamit pa yan, di ba? Pagdating ng panahon. Pero, yun pa nga, yun na nga. Hindi ko alam. Basta nung nirecording daw niya, siyempre wala na yung mami niya, wala na yung daddy niya. Talagang nung nirecord niya raw, last February niya ito nirecord eh. Pinalis niya raw yung mga tao sa loob ng studio para kantahin niya yan. Ano kaya? Yung bagong version. Hindi ko alam, hindi niya kinante. Oo, Malis na ako siguro. No? Pero wala man, kasi may concert siya nung gabing yun eh. Sa Viva Cafe nung last Saturday eh. So nag-press con muna siya, pero yung sa isang bahagi ng Viva Cafe, doon kami sa may kainan, sa taas, doon yung press com. Kasi nga yung May show stage, siya. may show sa kinagabihan. No? Kaya, Siya rin na magsho-show. Doon niya palang kakantahin. Siguro. Talagang nakaayos na yung stage kaya hindi na pwedeng galawin doon para kumanta.
siguro, parang kanina, yung sa show niya sa Viva, doon niya kinanta yung bagong version nito. Basta, pinalabas niya rin yung mga Intriga tao. tuloy ako ano kaya yung version. Pinalabas niya yung mga tao para makanta niya mabuti. Makanta niya yung kantang Pagdating ng Panahon na talagang si Mami ka rin nagpilit na Kantahin. kumanta siya. Kantahin niya yun. O yung may trivia si Marife, sabi, tama si Mr. Fu, yung kanta ni Carol Banawa na Stay, na-compose yun para doon sa loved one na namatay na. Loved one niya. Hindi, loved one, basta yung song is about dead loved one. Ayun yun. Pero pag pinakinggan mo, parang love song siya na romantic. Ito nga inaano nga yung- panahon naging yan dahil theme song ng maraming si Bumblebee. Correct. Bilang si Bumblebee naman din yung umawit. Favorite ni Ana Pia. Parang Ay. kantang Ben, ano? Yan ang diba? kanyang video kay dahil to go to song. Ano ba sa Michael Jackson movie yung Ben? Ikaw, anong to-go to song mo? Oo, hindi niya Kanta- hindi niya- Hindi mo na ako nag-video. Ako din naman pero... Basta, isa yung Meron song. naman tayo Yan, punta tungkol doon. sa Sa daga, di ba? Yes, kasi Merong inano, di ba? correct, ang dami alagang, di ba? Oo. Hayop ni Michael, may chimpanzee, may O, llama. ano yung giraffe. tinatanong ni Rose, ano raw yung kanta? Kung si Ana P ay Pagdating ng Panahon, ikaw naman, anong song mo sa video okay? All Dami. songs. Alan din. Memorize mo pa Ang nga yung mga galing-galing niya quotes. kumanta. ah. Wala akong particular song. Oh, di ba? Kung ano yung bago ngayon ng type. Wow! Anong bago ngayon na gusto mong awitin? Kung merong video okay ngayon dyan, anong new song ang kakantahin mo? Oh, ayan Bruno Mars. Bruno Mars and Lady Gaga, luma na yon. Hindi. Ano? Bruno Mars lang. Yung latest Yung na ngayon. Dua Lipa? Ay, Hindi. Tagal. ano? Ano yung bago ni Ay. Ay. Oh, yan? sige, hanapin mo. Si June, anong kanta mo sa video okay? Hindi ko alam. My Way. Eh, kahit... Ito naman My luma. Way na. Ano? May bagong My Way, di ba? Oh, ng Cat's Eye. Oo nga, meron nga. Bagong Correct. My Way, di oo. ba? Ikaw, Rose, ano kakantahin mo? Hindi ako nakakanta din. Ako rin, hindi rin ako kumakanta. Pero Nag-isip ko. pag yung mga ano-ano lang, yung kaya kong Risk it kapalan ng all. pesko, ano? top of the world. I'm on top of the world. Karen. Karen. Davila. Oh. Hindi siguro. Syempre ako Madonna. Okay, congratulations Like a natin. prayer. Congratulate Like a na lang prayer. natin si Ice sa 25th year ng pagdating ng panahon. Risk it all yung akin na. Yung bago niya. Ah, taray. Pakinggan mo ang ganda-ganda ng bago niya. Ay, God. Okay. Mars. Ay, kilala ko lang si Mars. Ito na mga Marites, dahil may pelikula si Rufa May Quinta. Ay, magko-concert pala si Rufa May Quinto. Tara, So, Gel kasi ng producer. Balita mo nga yan, Mr. Fu, Marites mo. Correct. Oo. So, ang concert, kasi si Ogie Alcacid at si Rufa May Quinto, siya, may katagpo sila sa Your Face Sounds Familiar. Tapos, napag-usapan nila na magko-concert si Peachy sa birthday niya. So, birthday concert Kailan? ito, June 2026. Pero hindi pa alam or hindi pa konfirmado kung saan ang venue. Pero definitely, birthday concert siya. Tapos, ang working title daw, Sa 5 actually. Char. actually, tinanong ko si Paolo Bustamante. Nag-change daw kasi, so hindi pa alam kung saan talaga. Pero definitely, birthday concert siya. Natawa lang ako doon sa title. Kasi ang working title ng una is Pichella. Meron pa doon, Rufa May Pichella. Meron pa isa. Di ba natawa ko? Pichella kasi, di ba? Coachella. Coachella. The Pichella. Meron naman nagsabi, Rufa May, I-concert myself. Tapos naka-all caps yung icon. Di ba? I-concert myself. Di ba mahilig siya na, I love myself. I concert myself. Parang, I-concert myself or I concert myself. So, yun lang naman ang detalye. So, abangan Uy, natin. panoorin natin yan. Oo, Sa go. picture. Sobrang saya niya, Paulo. for sure. Feeling ko dyan lang yung sa Cozy 5. Cozy 5. Cozy 5. Paolo, Naku, bigyan mo ang kami saya ticket. niyan, grabe. Go. Parang hello, start to end. Oo, watch natin. Go. Okay, ito mga Marites. Kiray Celis, buntis na sa unang baby nila ni Stephen Stopia. Inaraw-araw ba? Grabe. Stephen ba Malamang. Stephen? Oh. Dito, ayun na nga. Confirm. Confirm, Oo, di ba? babae nga talaga si Kira. Why not? Oo, she's a biological woman and she is with child, Tito. She is with child. Ayan, naiyak nga to, Tito si Kiray Celis nung makita niya ang pregnancy kit
na nagsasabing buntis siya. At agad siyang, tinawag naman niya agad sa banyo. Yung jowa niyang si Stefan Estopia Stefan o ba? si Tepan. At nagyakapan silang dalawa dito. Tapos ay nag-kiss. Oo, napaka-emotional yung moment na yun na shinare ni Kiray sa kanyang Instagram. At sobrang daming natuwa at bumati sa magjowa. Diyan sa masayang balita na yan sa kanilang dalawa. Noong December 13 lang, last year, Tito, 2025 lang, ikinasalang dalawa, di ba? last year. And now, they're expecting their first child. In fairness, very fertile ang baklang Kiray. Di ba? O, ayun. So, nakabuo agad in all fairness. Ayun, Araw-araw nga yan. Oo, malamang. Ikaw ba naman, jowa mo si Hoy, Kiray? hindi daw, hindi daw totoo yun dapat i-araw-araw. Seryoso. Nag-react ang MTRC. MTRCB. React agad. Oo. Kung ikaw din Hindi yung mga ibang one-time, big Mas time lalong eh. hindi makakabuo, Minsan, sabi. pag inaraw-araw, Hindi na kaya nga, di ba sabi niya? Pero kung ikaw din naman, Tito, jowa mo si Kiray, siguro araw-arawin mo rin, di ba? ay talaga si June? No? Ako ba? Di kinaya, di ba? Imagine! Kahit naman ikaw, di ba, Tito? Si Ang jowa Pupa. man si Hindi ko Pupa, masyado nakikita ikaw. yung itsura ni ng jowa. Pero may pogi, di ba? Ay, jowa, iniisip ko, hindi si Kiray. Bakit ka naman bibiyapangin si Kira? Oh, ayun nga, jowa mo si Diba? Kiray. Yung ba sabi mo? Araw-arawin mo si Kira. Bakit naman ayaw mo kay May Kiray? akala mo ba si Grabe Stefan ang ka. Akala ko si Grabe ka. Stefan. Grabe ka. Talaga. Si Kiray pa ang bebem, araw-arawin? Juntis nga agad, di ba? Agad-agad. Oh. Kinaya nga niya, Kaya di sabi ni ba? Tito Jun, baka yung araw-araw. Oh. Hindi nga daw, yun sabi nga ni Oo, Dr. hindi. Rose, hindi daw yun. Kaya ang sagot ko sa kanya, Assurance. kung ikaw di naman, jowa mo si Kiray. Yung ba sabi mo, andun Yes! ka kay Stefan. Kay Kira. Stefan ba yung mga jujontis? O sige, tele mo. Anyway, Breadwinner. 30 anyos na si Kiray, Tito. Mukha lang siyang hindi, pero 30 na si bakla. So, ayan. Tama lang din naman na mag-baby na siya, di ba? Ayun. Ikaw ang pinakamatamis na sagot sa lahat ng panalangin namin. Yon ang caption ni Kiray sa kanyang Finding Out I'm Pregnant video post sa IG, Tito. So, ayun na nga. Sumunod niyang post, ibinalita naman niya ang pagiging prego niya sa kanilang closest friends and family. Tinawagan niya yung mga soon-to-be ninong and ninang ng baby nila ni Tepan dito. Nagtitili sa tuwa ang content creator na si Christian Antolin. Kilala mo ito si Christian? Nakakatawa to. Diba? Nakakatawa yan, in Oo. fairness. Sabi niya, akala niya, content lang yun ni Kiray, Tito, at pinaprank lang siya. Pero totoo nga pala, First trimester. magiging ninang na siya ng baby ni Kiray. Sabi ni bakla, oh my God, nak. Oh, congrats, hindi ka baog. Sabi niya kay Kiray, sabi ni Hindi niya alam siguro. ni Akla. After ng closest Side. friends, ay personal naman nilang sinabi ang good news sa kanilang family, Tito. Yung iba ay minessage na lang ni Kiray na kinukuha niyang ninong o ninang Haga? nung baby niya. Sinend niya ang sonogram pic, tapos sabi niya sa mga ito, kayo, ninang ka ng baby ko, secret lang muna, ganyan. Panganak niya muna. Secret lang muna. Oo. Secret lang muna. Yung Siguro magiging nung time na ninang. yon hindi niya pa na buntis siya. So sabi niya, secret lang. Yun, pero may sonogram at ninong ka at ninang, ganyan. So isa sa mga message niya, kabilang sa mga message niya, Tito, ang dami. Yen Santos, Julia Montes, RC Munoz, Cyril Manabat, Angeline Quinto, Ryan Bang, Gigi Delana, Miles Ocampo, CJ Nabato at Enchong D. Nasabi naman ni Enchong, syempre hindi na kami makatanggi, di ba? Pinannounce muna. Oo, parang Pero ganun. ilang months na daw ba? Ang tansya ay 5 weeks. 5 weeks na yung baby. Maaga pa. Ala pang 2 months. Correct. In-announce na, di ba? Oo. Hindi. Siyempre Bagay. excited si Bakla. 5 Obvious weeks pa lang naman. daw. Oo. So, Tito, pahinga muna sa artista ngayon si Kiray, di ba? At mas busy siya sa kanyang vlogging, live selling, at sa Yes. kanyang beauty empire na tinayo. Oo, beauty Meron siya empire beauty siya. business. O, alam mo yan, Siya Tito, kumikita. na-invite ka dun, di ba? I was there. Talaga. Wow. Oo. Oh, tumaas ang Beauty kilay empire. ni Fusang Beauty Empire. Kung maka-question ka naman. Beauty Empire by Kiray. meron Nakita mo talaga. pa ang question. Wala akong ginagawa. I'm so happy for her. Wow. Milyonarya lola mo dahil. Swerte ng bata. Swerte. Actually, blessing din talaga yun sa kanila. Naman. Kaya pag nagpa-press con siya ulit, tanongin mo kung totoong inaraw-araw. Oo, malalaman natin. Bilang invited ka sa Beauty Empire. Ay, oo, ikaw magtanong yan, Tito. Oo, ako nga nagtanong nun. Loka si Hindi, Kiray. sabi nga, hindi na raw kaya araw-araw. Sinabi Sinabi niya talaga? Oh,
Biglang binaling ang tanong, kayo ba kaya nyo araw-araw? Sabi niya. Sabi mo, yes. Pero sa jowa niya, parang mukhang okay yung jowa. Okay naman. Meron din In what- sariling business. Okay na? Mag-araw-araw? Araw-arawin. Ano na? Okay, ito na. Tapos na Yes, tayo. Bilbo, Joanna. Tama ka. Okay, ito si Lisa Calzado. Naging sobrang emotional sa podcast nila na asawang si Ben Wintel, PhD. Marites Mia. Ayan nga. Mayroon na kasing YouTube si Isa Calzado. So, ito yung latest nila. Kasama niya ang kanyang husband na si Ben Wintel. Actually, ang topic nila, hindi nakakaiyak eh. Ang topic nila is about health and wellness. Tapos mga towards the end, may tinanong lang si Ben. Kalimutan ko tuloy kung ano yung eksaktong tanong niya. But si Isa, nagulat. Kitang-kita mo sa mukha ni Ben na nagulat talaga siya. Kasi si Isa, bigla siyang umiiyak. As in cry. Hindi yung tipong parang na-emo Naluha lang. lang. Oo. Tapos sabi ni Ben, parang, where are you coming from? Parang ganon. So, doon, pinagtapat ni Isa, ayun pala, nagkakaroon siya ng fear, ng anxiety in a way. Kaya napaka-important sa kanya nung topic nila na health and wellness. Kasi daw pagka parang siguro may konting nararamdaman siya or something, parang kinakabahan na siya, natatakot na siya na baka una, ma-hospital na naman siya, magkasakit na naman. Kasi kung matatandaan niya, parang it was last year ba yun, Alan, if you remember? Ano yan? Na si Isa ay parang nagkaroon siya ng flu, di ba, o pneumonia na medyo, nagka-health scare talaga siya doon. Hindi mo tandaan to. Oh, Di ba sa last year or 2 years ago. Hindi pala sa COVID, di ba? Parang siya... Hindi yung COVID. Hindi, Parang COVID hindi din siya yun. COVID. Bukod pa sa COVID. Parang after ng COVID, di ba, parang nagkaroon ng parang flu outbreak na medyo malala Scary rin. than the usual flu. I think nakuha ni Isa yon. So, may ano yun eh. Parang oo nga. Pinakita niya, naging open siya about it. Ayan. So, parang ngayon, lagi daw siyang kinakabahan na. Siguro natatakot na siya na what if, ayun nga, mangyari siguro yun, or ma-hospital na naman siya, magkasakit na naman siya, or siyempre, baka mamaya iniisip niya yung pinakamalalang pwedeng mangyari. So, she's thinking about yung baby nila na si Dea. Yun. So, kaya sabi niya kay Ben, so, kasi I think si Isa din ang siguro nag-pitch nitong topic na yon na health and wellness. Kasi una, sila mag-asawa pala, isa pala sa reason kung ba't sila nagsuswak. Because pareho silang health buff. Grabe yan. mag-workout siya. Yes, yun. So, it's one thing na talagang, kumbaga, bonding nila or common interest nila na kaya sila din okay. Tapos, ayun nga, sabi niya, at more ngayon na yung pagtingin ni Isa when it comes to health, kasi nga, meron na siyang baby. So, alam mo yung iyak talaga ni Isa nung pinapanood ko yung podcast nila na yan. Grabe. So, kaya parang kahit si Ben, parang talagang siguro nagulat siya kasi hindi naman emotional yung nila yung topic nila. Yun. Pero alam mo, siguro nga pag nanay ka talaga o magulang ka po lalo na ang bata pa ni Dea ilang taon pa lang yung bager. Siguro andun yung fear niya na paano maiwan ko yung anak ko o magkasakit ako na bata pa. Siyempre, iwiwis mo rin na makita siya na mag-grow, lumaki, maaring kung ano yung magiging future niya, di ba? So, yun talaga ilan sa mga fears ng nanay. Kaya din siguro si Isa, di ba mula nung nabuntis ng anak, talagang piling-pili na lang yung mga ginagawa niya. Hindi pa nga siya hindi pa siya nagkateleserye ulit. Kasi gusto talaga niya na maibigay yung mas mahabang oras niya sa kanyang baby. Yun. Movie yata ang ginawa niya sa GMA, di ba? Parang movie. Movie, Guest puro lang siya, movie lang. Pero hindi pa talaga yung sobrang Kasi pag gano'n naman yung edad ng anak mo, i-enjoy mo muna. i-enjoy mo yung muna. role, Yun diba? nga. So, Ang sarap. saka ang tagal din kasi ni Isa, di ba? Bago Bago nagkaroon ng- nagka-baby. So, siguro yun yung mga takot niya. Tapos nanggaling din si Isa na yung mami niya, remember, bata pa rin naman siya nung nag-pass away. So, syempre, I'm sure lahat ng nanay makaka-relate, maiintindihan kung bakit nag-breakdown si Isa dun sa kanilang podcast.
Okay, ito naman tayo mga Marites. Mati Hunyosa, pasok sa Yes! BGT Finals. Correct! Oo, talaga naman. Alam nyo naman na nakakuha siya ng golden buzzer noong unang salang niya. Tapos ngayon, for the Britain's Got Talent Talent. semifinals, nakakuha siya ulit ng isa na naman Another golden buzzer. buzzer. Ang taray. Hindi ko sure kung first time to na may dalawa. First time ba? Hindi ko kasi Hindi yan. Hindi ko nasusundan. lang Hindi din. naman, na dalawa. But anyway, so ang kinanta niya ay Dream On ng Aerosmith. Tapos standing ovation ulit, ang audience, ang mga hurado. Tapos sabi sa kanya nung isa sa mga hurado si Alexa Dixon, hindi si Alice, but si Alexa. Alexa? Alexa, effortlessly sensational. That was a stellar masterclass panood ko rin yan. performance of how to deliver a Class A vocal. Well done. Tapos si Amanda Holden, siya yung pumindot ng golden buzzer agad-agad. Kaya nakapasok si Matty sa finals. Finals. Ang sagot ni Matty, nung tinanong siya kung ano nararamdaman niya, I feel crazy right now like it's not real. Oh my God. Sabi niya, dapat daw, tinanong niya yung producer, sabi ni Amanda, di ba, kung walang buzz, golden buzzer, kung saan mapupunta, sabi niya sa audience, sabi ng producer, sabi niya, hindi ko bibigay sa audience. Correct. Siya, tapos, siya pak! nagpindot. Siya nagpindot. So, another golden buzzer moment for So, may aabangan talaga Tayo sa tayo sa finals. finals. Correct. Diretso na siya sa finals. Oo, Yes. diretso na siya sa finals. Meron pa We'll yata see. mga sumunod na Babe, after him, meron pa ibang nag-double golden buzzer. Okay. Na nakakalaban niya sa finals. Pero feeling ko, Malaki she's laban. on the road to victory, no? Nangangamoy si Afla. Alam siya ng mga judges Oo, dahil. di ba sabi halata. ni, you're the nicest, parang ang sabi Ni Simon, may parang you're the ganyang- sweetest person. Parang, Nung pa lang, di ba, nung I'm so una happy pa lang. for you. So talaga. Tsaka hindi, in fairness naman, very talented naman talaga. Oo, Bilang mang-aawit At ito saka si ganun Matt. talaga, pag yung medyo hindi mo moment ng mga unang panahon, darating yung mga talaga, ikaw, yun yung panahon talagang para sa'yo. Para sa'yo. Oo, nag-a-align ng mga Ang stars. stars sa universe. Yes, so talagang it's Matty's time. Correct. At congratulations sa'yo, Mary. Congratulations, Mati. Good luck. Maring Mari. Mary. Go. Okay, ito. BMX Movies, Ratchada muli. At bagong BMX Babes, inulunsan. Oy, grabe naman yung mga Grabe pinili naman. na mga photos. Yan po. Ayan. Poster yan. Si Zamba pumili ng mga litrato, ng mga Ito yung- poster. Asada Barurot Oo, Dos. diba? 3-in-1 yan, plus 1. Okay, ito po yung Anong title? First, Pasada Barurot Dos. Pasada Barurot Dos. Gusto ko yung barurot. Yan si Margaret Diaz. Ano yung barurot uno? Kasi Hindi ko lang, Barurot lang yata, Margaret Diaz. Margaret. Bakit may barurot uno? Oh, siyempre may dos Feeling eh. ko sequel na to. Secret na yan. Taray, nagka-sequel. Hindi Sequel natin na yan. naramdaman. Oh. Tapos, Gusto mo ba maramdaman? at ang pangat, Parang biking. kasi nga first time uli lang, after a long time, ngayon lang uli sila press Nag-media, o oo. MediaCon. Kaya back to back, 3-in-1. Kasi Parang maganda tong Margaret in Diaz. between niya. Ang ganda ng forma ng Margaret Ay, Diaz. maganda din ang kwento niyan, si Margaret Diaz. kilala mo siya. Yan, kasi nakaka-attend ako ng launching yan. Ako yung di ba yung ano? Sa yan? barurot uno? Hindi. Basta nagbida yan sa mga pelikula dating pelikula ni ano ba yan? Nino. Ay, hindi pala mali ako. Hindi. Delete. Delete. Erase. Si Apple siya tayo, Apple with an H. Pero Parang magandang- mukhang sexy si ano. Ayan. Ito naman po yung tatlong Viva Max Babes. Sino naman sila? Ano mga names? Ang mga names nito, hindi ko may Hindi yan yung mga barurot dos. Hindi ba yan? Tsaka Ito yung puti. bagong launch. Ito Tama mga ba? bagong launch. Mga Hindi ko bagong lang ano mukha. Ano ba yan? Kasi wala na yung mga dati. Oo, di Oo, ba? sila Apple. Si Angelica. Angelica. Oh, Si Luz yung jowa Valdez ni na, Algiers, di ba? AJ AJ Rabal. 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 Oo. Yung, Oo. ewan Oo. ko nandun pa rin. Yung hindi pala Kalista. Sino yun? Christine Sino yun? Bermas. Oo, wala na yun. rin. Yung Ay, sinasabi ko. Madir na siya. May anak na si Christine Bermas dito. Hindi ko alam. Wala po ako Di alam. umano, ganon. O, tapos, asan ang mga names ng mga to? Ang dali mo, nakalimutan ito. Ang dali. Ay, Mo na grabe. mention mo na yan Kaya una dati. mention, ang dali nga. Diyos ko, ano ba kayo? Nagmamadali ba kayo? Gusto niyo ba? O, ikaw ngayon ang binabadali na. Sino ba itong mga girls na to? Ang dami kasing press release kasi nga 3-in-1. Apple B, yung sinasabi ko na isa. Oo. Maraming mga
top. Basta, at Liam, Si Ayana Misola at si... Hindi naman sila, di ba? Hindi. Sila sa Yan Quezon pala yung Puti. Quezon Puti. Ay, Bakit walang Quezon Puti? eto si, Aya. Meron diyang Aya eh. Oh, sino dyan? Ewan ko sino. Oh, yun. sabi mo na yung mga name. Aya, tapos si Aya, Dimple Rubia, yung mahabang buhok. Ayun, si Dimple Rubia yan. Aya, ano apelido ng Aya? Yasi, ito si Kim Yasi. Yung Sino isa. dyan? Sino yan? O yan yan o. Sino dyan? Kim Yasi. Sino Yan yatang sa gitna. Yasa, ano? Paano isa Aya, Parang Fortes. Aya lang. With Fortes, F-O-R-T-E-Z. Yan kanilang Okay, bagong... anong movie ng tatlong to magkakasama? Meron isa Isang yan, movie. nasa Quezon Puti. Asan na yung Quezon Puti? Ayun, balik mo sa Quezon Puti. Tindera sila ng Quezon Puti. asan na Ayan, Ayan, oh. Ano yung salamat, Dax, Tito? Iba yun, Another hindi ko alam movie eh. yan? Baka another movie yan. Basta Kakaloka, Quezon Puti. salamat, Ano daw? Salamat, Dax. Ayan, no. Ang Ang title. Ayan. Kasi, salamat. basta ang pelikula- Sino yung Dax? Si Ayana Misola. Siguro naman yung partner niya. Kaya nga, sino yung Dax? Si Apple, tsaka si Aya, tsaka si Rinoa dun sa Ano yan? Quezon Puti. Ayan Yan. si Aya, di ba? Aya Fortes. Aya Fortes, si Apple. Gusto ko yung ito panonoorin ko yung Barurot Tsaka Dos. si Rinoa. Aray. Napili mo si Margaret. Gusto ko si Margaret, maganda siya. Oh, hindi, Maganda niya, maganda siya. Actually, Saka mukhang model. Tignan mo yung tsura. Ang ganda ng Oo, itsura. yes. And, din, magaling magsalita, makipag-converse. Yun lang naman, siyempre natutuwa yung mga ang daming kita nila. Saka medyo Kanina alaga kaya to, Tito? bongga din ang kwento. Walang mga Parang yun. tambike Oh, and shield daw. Tambike. Hindi ko alam eh, kasi nga meron din sila si Lito de Guzman. Jojo Veloso, nagla-live nag-live. produce. Oo, sila. Siyempre, alam mo na iba, lalo sa Angelica, Wala. Olena. Sana kaya yun, no? Yun ang Di ba na GMA pa si Angelica? Oo, minsan, nagano rin. Serye, di ba? Oo, Yung nagserye. Keruro ba? Yes. Wala na ba siya at all? Hindi na siya lumalabas? Wala na, hindi na lumalabas eh. Wala na nga Nakatago. Armani. At saka talaga, in fairness, very concerned tayo kay Angelica. ha? Kung Kasi talaga yung yun, may- pagkatanong Hindi, natin. alam mo, may promising may naman promising kasi yung ang kasi yun eh. kahit na hindi siya magpa-set. Kesa kay Margaret Diaz. Si Margaret nagsimula pa lang. Angelica, kahit naguhubad-hubad, parang pag nakita mo siya in person, parang Parang hindi naman siya innocent, mukhang- mukha siyang hindi... Oh, dapat makita mo yung Mr. Fu. Dahil dyan, may sorpresa kami sa inyo. Oh, di ba? Dahil nahanap nyo siya at hindi kayo talaga Papakali, mapagkatuto. oo. Lumipad ang aming team at nahanap namin si Angelica. Isa na pala siyang ina. Oh, hindi po. Hindi ko namin alam. Oo, very promising si yan ang reyna ng BMX dahil nung panahon yun, Yes, favorite yeah. hanap yan. Okay, mga Marites. Hinahanap ko naman dito si Armani Hector, wala na. Ay, alam mo kung nasaan siya? Ito. Nasa Channel 13 siya, nag-host siya ng morning show. Ah. May nag-send sa akin ng pa-wholesome na siya. May morning show yung Channel 13. Tapos, Channel 13. Tapos doon siya nag-host. Morning show host. Host na siya? Yes! Oh my Hindi ka ba happy for... At may morning show pala ang Channel 13, Ro. Yes. meron Kaya din, nga yung gumising ka na maaga. Kaya gumising ka na maaga. Para mapanood Review mo. mo na ba? Basta streaming na yung Quezon Puti ngayon. Yung, wow. basta April 28, yung Barurot ang gusto niya. Barurot 2, Dos. Pasada. Pasada Barurot Dos. Sa BMX. BMX. Kailan yan? April 28. Ay, Tanong natin sila kung Bukas ano na yun, panonoorin. 28. Bukas, oh. correct. Ang Barurot? Yes. parang atat manood. Anyway, Pag di mo ito na, pinanood. after BMX, ito naman tayo sa pinag-uusapan ngayon, mga Marites. Manuel Chua, Jaden Fernandez, mga bagong biktima ng scandal video kasama ng babaeng maraming tattoo. Breadwinner Alan D. Eto na nga, Tito. May dalawang bagong pasok sa bahay ni ate. AKA Pajama Girl, AKA the girl with the dirty tattoo. Ayan, yung dalawang yan nga, Tito. Ang latest. Ayan po. Ito po si Manuel Chua. Correct. Ang Ito ba latest si scandal Jade Fernandez? sa left si Manuel. Kumalat ay sinasabing si Manuel Chua na nakilala sa reality competition show ng ABS-CBN before na Pinoy Fear Factor, Tito, Fear si Factor. Manuel. Oo. At ngayon ay isa na siya konsihal sa San Jose, Nueva Ecija. Okay. Oo. Nakagawa rin siya ng si Manuel ng mga pelikula at serye sa telebisyon. Ang huli niyang ginawa, Tito, ay ang Sins of the Father na last year lang yun sa Kapamilya Network. Ayan.
Ang isa pang latest victim po ay ang TikTok sensation. O, kilala mo to at viral. Live seller Correct, yan. viral live seller Online, na si Jaden Fernandez. Kilala si Jaden sa SOCMED dahil sa kanyang mga nakapabrief na di ba? Brief lang ang suot sa tuwing... Brief kasi ang binibenta niya. Oo, sa tingnan na live selling siya ng underwear. Hindi siya nagkocross sa algorithm mo, Rose? So, hindi ako nakakapagdamagan niya. Hindi ako pumapasok Oo, sa'yo. So, nag-live si Jaden nung Sabado, after kumalat nung video, at naiyak siya po. Cry siya. Cry lalo siya. Nung nagsasalita siya tungkol sa yun nga, ganun sa siya, diba? viral na video na pinagpapasapasahan na. Ba't siya umiyak? Kasi ino-cry siya. Sabi po sa niya kasi, single pa raw siya nung mangyari yon. At sinabi niya na hindi niya binigyan ng consent ang nagpakalat ng, wala naman talaga nagbigay ng consent. Oo, wala. So, nagpakalat ng private video na yon. Inamin niya rin na he tried things out of curiosity nung single siya, na pinagsisisihan niya ngayon. Sabi niya, husgahan niyo na siya, wag lang daw idamay ang kanyang, kasi may girlfriend siya ngayon po. Kaya Meron nga. windang kuya mo. At siguro baka naloka rin yung family ng girl. So nag-sorry siya. correct. Nag-sorry siya sa family niya, tapos sa family ng partner niya. Yun naman talaga, Nako di ba? po. Oo. Nangyari to kasi siguro mga 2 years ago na yung video, or baka hindi lang 2 years. Si Manuel ay wala pang reaksyon tungkol sa pagkalat ng scandal video, pero in all fairness kay Manuel Fu, bigla siyang umakyat sa tuktok ng leaderboard. Yes! Charot. Mabuhay ka, Manuel. Yun na. Among the male celebrities na nasangkot sa video scandal dahil maraming pumupuri sa kanya. At base sa napanood nilang video, parang siya yung nakauungos-ungos sa listahan. Pakiulit, napanood nilang video, parang mali. Napanood nila. No! Ako nagre-report lang. Dapat report lang kami. namin. Ganun ang term. Napanood mo ba, Tito? Hindi, never na nanonood. Ako naman out of lang. Kasi para may ma-report tayo ng Para maging patas Oo, at dapat- walang kinikilingan. Yes. Serbisyong totoo lamang. Dapat alam natin kung ano yung inuulat natin dito. Kaya nga diba? napanood Kaya kailangan yung namin. reviewin, gano'n. Ganun mga journalist na totoo. Wow! So, yun na. Pero ilang beses mo pinanood? Nadelete na kasi agad. Hindi ko... Talaga. Hindi mo napanood ba? Napanood ko. Wala na agad. Talaga ba? Wala na. Hindi ko sasabihin ko sino yung source na nagbigay sa akin Hindi ba agad-agad. si Alan D? Hindi. Hindi ako- Alam mo, nag-gatekeep na si Alan D sa mga ganyan. Hindi ka... Wala kasi May sa- delayed, pinag-gatekeep delayed ko. telecast na Tapos siya. na pinag-uusapan nyo, nakita mo na. napanood No. mo na. At saka hindi ako mahilig pasa ng mga ganyan. Nung naghanap ako, bigla meron na lang umappear sa ano ko. Agad-agad. Diba? Pinadala nung katabi ko. Di ba? Wala ko alam dyan. Tama. Oo nga pala. Ang oo. reaction nga nila ay winner daw si Manuel, Tito. Mukhang kinabog niya pa ang mga original Big Four. Oo. Kalbog. Kalbog. Totoo. Ano bang, base sa napanood ba, anong comment mo? Mabuhay ka, Manuel! Yun nga ang sabi ko. Taray din ni Manuel, di ba? Ayan. Actually, parang nag-break lang sandali, Tito, yung sindikato. Yung Correct, di ba? Kung sindikato nga itong source ng mga video na to. Tapos, eto na naman siya. Di ba? It strikes again. May latest updates. At sabi nga ni Ron Angeles, nasa 50 plus yung celebrities na nabiktima ng girls na to. Grabe, Kaya, 15, no? mukhang kung hindi to talaga mapipigil dito, lalabas at lalabas talaga to mga to. Di ba? Yun, hindi, So nakakailan na ba? Total. Kung 50 sila, so ilan na yung lumabas? parang more or less 20. 20 out of 50. So may 30 pa. Grabe, ang dami niyo pang aabangan. Para naman, ito mga Martes, bago pong balita dahil ang series ng Kapit, romantic comedy na. Wow. Si Kapit po, Caprice Cayetano at saka si Hit Cornales. Yeah, Kasi magsasama ang na sila. una pong na-conceptualize, meron ang title yun, nakalimutan na report na namin dito sa Marites, yung family drama nung una. Ito ngayon, ginawa ng romantic comedy. naman. Siguro dahil nga sa fans. Oo nga, ano, bakit? ewan ko, yung una, family business. Ay, family Ngayon, ang drama. title ay Your Favorite Song. You're My Favorite Your Song. my favorite favorite. song. At ang magiging director nito Pogi. ay si JP Haba. Yes, na sa vlog ni Antoinette, Direk Antoinette, 'di ba? Sa Yung Walang Kwentang podcast. Yung nagsulat, nag-direct ng I'm Drunk, I Love Yes, You. magaling yan. Maha, okay. Yung po, Marami kaya pang nga, iba. basta within the year po, ay papalabas po yung series na yan.
So sila talaga officially ang Tsaka- love team, tita? Oo, parang sila na. Tapos kasama rin po dyan si Marco Massa at si Clifford. Yes. Tama. Wala pang ibang detalye, kundi yun lang, kaya abangan nyo na lang. Pero nabalitaan ko sa kay Angelo, isa sa kaibigan ni Hit na lumipad papunta sa ibang bansa ngayon si Hit kasama ang nakita ko pamilya. nasa airport siya Sa kanina. airport. First flight niya pala yun. Abroad? Abroad. Wow. Yun. Gwapo ni Hit, oh. Ay, ito yung sa ano. Si Paulit-ulit Caprice. eh. Sa affair ni ano. Ano yung kanina? Oo. At kahapon Ni nga, Ivy. featured si Caprice sa Jessica Soho, kapuso mo Jessica Soho, dahil yung isang babaeng idol siya, yung isang, yung merong scoliosis sa harap tsaka sa likod. Idol si Idol si Caprice. Si Caprice. Kaya nagkaroon sila ng picture at nag-TikTok din sila na yung babae, ang haba-haba ng kamay. Ay. Parang hindi proportion yung payat na mahaba. Pala meron siyang diferensya talaga sa posture tsaka yung katawan niya. Meron nerve system yata. Anong yun. ginawa nila? Nag-TikTok, tapos nag-picture taking. Nag-TikTok sila after that. Habang sayaw, titik ko habang sasayaw. Si Ano magagawin na? Kung makatanong ka kay Jun, Maka-interrogate. Parang 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 nag-i-interrogate. nag-interrogate ka ng ano Parang interesado suspect. talaga. Parang hindi ka niniwala. Ibig sabihin, ko, no? Ano ka? Ano ka? Isa ka daw ako sa kwento niya. Wow. Magdadaan kasi nga ito si, sabi ni Crystal Jade, pati Koreano, pinagkakagulan si Hit. May pa-billboard pa sa South Korea. Si Hit? Hit, oo. Baka mga Pinoy naman yun. Ewan ko sa kanya sinabi lang dito. Oh, possible Oh, mga Pinoy. Pinoy yun. Yeah. Okay. Thank you kay Patricia Whiskey, Canadian dollars na 10. Pakulay niya. Okay, next time mga Marites. 45, Joey Albert's concert. Nag-perform ang mga 80s singer. Page D, Marites mo yan. Yes. So, I'm sure may tanong si Mr. Food siya. oo. Hindi naman. Ako napaisip ako, sabi ko, anong Nasagot tanong ko? Sinagot ka na kaagad. Hindi ko Hindi, sinabi. meron nga ako napanood, hindi naman. Oo, hindi naman. So, ayan, naging matagumpay ang tagal na rin kung meron man na yung ganitong ka-major concert ni Joey Albert na of course naman, kahit na nawala siya from 1995, nag-Canada na siya eh. Since then, doon na talaga siya nakabase. Paminsan-minsan nakakauwi siya ng bansa kapag meron siyang show din. Pero talagang majority na ng buhay niya from 1995, talagang Canadian-based na talaga siya. So yon, nag-concert nga siya. Nung una daw medyo apprehensive pa siya. Parang, kaya ko pa ba? May nakakatanda pa ba sa akin? Yung mga ganong question. It was the producer of the concert, Pops Fernandez, ang Tita yung talagang pala-produce. talagang siya yung nag-push at talagang naniniwala na no, it's Joey Albert. And totoo naman. Hitmaker naman lola mo talaga. Oo. Napakarami niyang hit songs. Aminin Oo. natin. Napakarami niyang songs na parang pwede mo sabihin bahagi na rin ng buhay mo, Yeah, di ba? Okay. So talagang yan, nanood kami with my cousin, of course, Irene. Ay, talbog. Yeah, at ang bongga ng aming stip. Kapanahunan niyo kasi yan. Yeah, lalo na ako talaga, as in. Si Irene mas bata sa akin eh. So, Sino to, Rose? ano? Si Gary Vivian. Sino to? Sige, hulaan niyo. Si ano? Ako nga nagulat Chad eh. Borja. Chad Borja. Alam mo na, aliw ako kasi, ang mga guests niya talaga, yung mga nakasama niya from the 80s to the early 90s. Tinanong daw, Ni Pops, di ba? actually, pinag-usapan nila about the guest. Oo. Sabi daw ni Joey, parang, ikaw, you're the producer. Pero sabi ni Pops, no. I want you to be the one to choose your guest. Ngayon. So, kaya ang 45, of course, kaya 45 dahil nga 45 years in showbiz, in entertainment. Kung saan nagsimula din siya, I think, sa Kalesa Bar, nagkaroon din siya ng band dati. Pero mga ilang taon lang hanggang sa nag-solo na nga siya. So, yon. So, siya namili ng mga guests niya. So, doon ko ulit nakita sila. Janice. Judith Banal. Sino nga to, Rose? Nasa Judith Banal. Janet Bass. Janet Basco. Basco. Janice de Belen. Point of view? Oo. Hindi. Ang kay Janice de Belen, di ba? Si Janice,
she composed the song It's Over Now. Siya ang composer. Siya ang Point composer. of view pala, Pops, and ano na. Ang Joey. point of view, Joey. more on Pops and Joey talaga. Yan. So, pero ang kinanta nila, ang pinorform nila, hindi yung It's Over Now. Parang ang ginawa, kung si Pops at saka si Joey lang ang kumanta ng talagang known na song nila, yung Points of View. Point Pero, of the rest, iba-iba, sa iba nila binigay. Si Raymond Lauchengo nandyan din, Martin Rivera, of course, and si Pops Fernandez nga. Yun. So, nakakatuwa lang. Saan niya ito ginanap, Rose? Sa Newport Performing Ayun, Arts. Tapos, nakakaaliw ka, sabi ko, tingnan ko, nag-CR ako, tapos Sold nakapila. Oo, sold out talaga. Sabi ko, in fairness, parang ito yung yung concert so far na na-attendan ko na parang wala akong makitang Gen Z. Puro titahin. Puro titahin. Puro mga titas and titos of Manila talaga. Na syempre, knows by heart ang mga kanta. True. Talaga naman. Yun At ang may aminin mo. pagbili ng ticket. At True. correct. At nasasabayan at talagang, totoo naman, kabisado mo yung mga songs ni Joey Albert, di ba? Yun. So, Ano ang favorite song mo ni Joy Albert, Rose? ay marami. Ako, syempre, meron. Ano? Yung ginawa ni Direk Joey Reyes. Hihisa pa lamang. Iisa pa lamang. Hihisa pa lamang. Itong, Richard Gomez? Mali ba ako? No movie. Na movie. Tsaka Maricel Laksa. So, ano yung ginawa ni Direct Joey? Yung kanta. Siya Yung song, siya nag-compose. nag-compose. So, okay. He Pero wrote may the isa song. ring Tsaka song. yung kumukuti-kutitap, Joey Albert din yun. Pero si Direk Joey rin, tsaka Mr. Oo C. nga. Talaga galing nga. Correct. Pero may Lyrics by isang song din Direk. siya na OST o title pa nga na movie ni Jelly de Vera at ni Jo Marie Iliana. Shot in Camiguin. Ano to? Malungkot tong song na to Yung song eh. din yung mismong ano rin, I think title. title. Oo, Oo, tas which parang is- tas Ano may nga to? kamigin, tapos yung title ng song. Oo, ganon. yun. Oo. Kaka-break ni Jelly niyan kay Ariel nung ginawa niya eh. Then, pero actually, favorite ko din yung kanta ni Janice na It's Over Now. Of course, Tell Me and Point Tell of Me, View. oo. Yan. Marami, di ba? Oo. Yung, yung nakita ko yung clip nung nagsasalita si Pops about dun sa concert na touching din naman yung spills Oo. ni Pops. In fairness naman. Tsaka hindi, magaling talaga magsalita Salita si si Pops Pops. at mag-host. Oo, totoo, In yes. fairness naman to At Miss Pops. Napakaganda ng outfit. Well naman, pagdating Ikaw naman, lang ang mamahalin kami Yes, din. oo. Pagdating naman din sa pagiging fashionista ng Lola Pops mo, di Oo, ba? ganda ng Lola Ang mo. ganda ng outfit niya Ganda nung, niya na. Yung nung gabi na powder yon. blue ba yun? Yes, simple lang. Pero ko, ay, panalo yon. So, nakakatuwa lang na sabi nga ni Joey, itong mga kaibigan niya na to, I think talaga totoo to. Yung distance, oo naman. Yung silence, ibig sabihin siguro, yung sa time na nasa Canada siya, pwedeng baka ilang taon, hindi sila nagkakausap, di ba? Hindi sila nagkakakamustahan. Pero kumbaga yung pagkakaibigan, nandun lang. Oo. Kaya yung concert na to, tingin ko, hindi lang siya sa journey ni Joey as a singer, but also about friendship. Yan. Yun lang. Congratulations, Yeah, Miss Joey. Congratulations. Congratulations, Miss Joey. Okay, And Miss- congratulations, Miss Pop. Yes. Kain talaga ngayon yung mga ano, di ba? Yung dating mga Yung singer mga dating. 80s, yung mga Yung nostalgia talaga ang ano ngayon. Tsaka sabi ni Paolo Bustamante, nauuso daw ngayon yung parang yung pagdating ng panahon. 25th year of the song pagdating ng okay. Kasi si Kumikin, Nina meron din gano'n. 25th year of this song channeling. Hindi lang ngayon, pati mga lumang singers, kaya nila mag-comeback shows ngayon na nag-hit. Para Because sino to? Favorite mo rin. Sino? Odette Quesada. Odette of Quesada. course. Ay, mga classic din naman talaga yung mga song. Talaga uso ang nostalgia. At saka iba talaga ang 80s. Oh, dahil iba rin itong closet party ni Heart. Ay, Umugat grabe. ng fans sa mga binenta. Yung si- Kaso wala naman kaming walang correct. gift sa amin si Heart. Wala kayo, kaya wala. Huwag kayong Ayan. umasa. Ninagsapo ng mga fans ang kanyang closet party with friends. Dahil nga, sa Project 4 yan sa isang building ginawa. Hindi ko 10 to 5 na umaga. Dahil 2 days yan, Saturday and Sunday. Birthday ng tatay ni Albert Capon. Kaya hindi ako nakapunta. Hindi mo naman kami binigyan ng bag ni Heart. Literally raw, box opposite. Sabi ni Salvi Asis, dagsaraw yung mga shoppers na sabik makakuha ng pre-love at brand new pieces mula sa closet ng fashion icon. Ano kayo nabili ni Salve?
200 daw, may 200 na kanuha. Merong 50,000 from Yes. ang mga price from 200 lang at meron namang umabot ng 50,000 pesos. Ha? May ganun din ka mahal? Organisado nga yung sistema ng event. May registration area, multiple cashiers, at maayos ang sectioning ng mga items ayon sa kategorya at presyo mula sa damit, bag, sapatos hanggang sa shades. Sa dami ng shoppers, mabilis na nagkaubusan ng mga I'm sure. items. And in all fairness daw sa fans ni Hart, halatang pinagandaan ng event dahil maraming lumakyaw ng mga napiling piraso. At isa namang shopper daw sa Antipolo, nagsabing maga pa lang siya dumating sa venue at tuwang-tuwa sa kanya maraming nabili. Marami sa nakuha niya ay 200 lang. Tapos may mga tag pa. Ba yan? Wala man tayo. Mabilis din naubos sa Ba mga yan? high-end luxury items, particular mga designer bags na agad tinutukan ng masosyalin at alta ng mga Ayun na, fashion designer bags. Yun talaga yung in-anticipate ko na mabigay sa akin. Oo, kasi nga wala kayo, di ba? Wow. Nagkaroon pa raw na impromptu May party style doon. by Heart moment na personal na naayusin ni Heart ang ilang items at nakipag-live Ay, sale. nandun ba siya? O, nandun siya. Nagpumunta siya. Oo, nandun siya. For Kita ko 2 lang. days nakita ko parang 2 days kasi magkaiba yung outfit niya. Tuloy din siya doon. Ayan. Tapos nga, yung basta nakuha mo ng daw, huwag mo na ilalapag o tatabi mo. Kasi nilapag ni Salve. Si Salve nilapag yung napili niya. Tapos pagtingin niya, lost. Ba't mo ka nilalapag, syempre? Ayun. Niwala ka naman dyan kay Salvi. Oo nga. Charot! Pinaka si Salve. Kaya nga, sana magkaroon daw ng another ganyan si Hart. Sana naman kung may another, mabigyan naman tayo ng bag. Wala naman kayo eh. Oh, Ba't wala kami? Meron ka Pwede na naman kami nandun. registration, di ba? Wala, hindi yan nag-iimbita. huh? Talaga ba? Oo, kanya, mga fans lang yun. Eh, friend ako, kaya Wow. hindi ako nakapunta. Hindi talaga ako makakaliwala na. Ano? Di ba? Ikaw na ang friend. Oh, okay, mga Marites. Eto na. Okay, mga Marites, oras na para sa ating pinakamain na showbiz item. Dahil ito ng Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7. Hindi ka mag-uubo pero magbabasa ka. Sabi ni Buti na lang, hindi ako ubo, kumakain ako. Eh, babasahin mo yan. Alan kasi. Oh. Ang sarap ng cookies in fairness kay Wilson. Cookie nino yan. Cookie ni Wilson. Ayaw ka ng cookie ni Will. O, tikman mo. Kaya ang tsaka nung cookie ni Wilson. Wilson. Anyway, Okay. dahil tama lang Surapong kongo. na ipagsama ang pinaka-inaabang chika sa pinaka-nakakabusog na chibog. Order na sa naka-flash na link, mga Marites. Siguradong yan ang best na solve kayo nonetheless, mga kamarites. Ugbo 24/7. So masarap ang cookie ni Wilson. Tikman mo Oh, na ito. ang cookie ni Wilson. Eto, Ugbo mga Marites, Bea Alonso, kinasal na nga ba dito sa Maynila, bagong wedding sa Spain, Alan B, breadwinner. Yes! In fairness sa cookies. Eto na nga, Tito, yun ang kumalat na chika nung weekend. Ayon sa source ni Fashion Police, ikinsal na raw si Bea Alonso sa kanyang fiancé na si Vincent Co, Tito, sa isang hindi binanggit na lugar sa Maynila. Ayan, may mga nagulat sa balita dahil unang kumalat kasi sa di ba, magaganap ang wedding sa May pa, sa isang vineyard sa ang pag-aari ng pamilya ko sa Spain. Ayun, sa May 16 daw yun ang date. Lapit Pero na. meron din mga hindi nagulat dahil matapos ang announcement ng kanilang marriage bans nung March 8 sa St. Peter the Apostle Parish sa Paco, Manila, Tito. Ang sabi ay malamang magaganap na talaga after nung announcement na yun, yung kasalan within the few months after ng announcement na yun. So medyo may dahilan para maniwala tayo sa source ni Efri kasi dahil malamang part nito ng Chinese, di ba? Community, Chinese-Filipino community. Kung saan nabibilang din ang pamilya ko of the famous Pure Gold Empire, Tito. Si Fashion Police kasi mismo ay part ng community na yun dahil bilang Chinese din siya. So, May tanong lang ako bago mo tuloy. Pagka ba nagpa-marriage van ka sa isang church,
Dapat doon ka ikasal. Dapat doon ka ikakasal. Hindi ko lang alam masyado. Kasi di ba, kaya ina-announce ng church na yun eh. Kumbaga, Oo, nagbigay ka kasi ng intention na... Doon ka nag-register? Doon kayo, oo, parang ganon. Parang ganun ang sabi. Oo. okay. Pero if ever man, nangyari yon, ang galing din naman, di ba? Kung totoo yon, ang galing nila mag-ano. Walang lumabas na anything, Tago, di ba? Walang coverage, walang pictures, walang anything dito whatsoever. Walang naglabasan. At ayon naman sa report ni Tito Gorgie Rula ng PEP, may ilang malalapit kay Bea na nakabili na raw ng plane tickets papuntang Spain para sa Spanish wedding na magaganap. May chika rin daw na baka ma-move yun dahil hindi pa stable ang sitwasyon sa Middle East. Pero pwede rin namang matuloy yung sinasabing date na yun sa May. Nakachikahan naman ni Tito Jerry Ole ng Pep Troy kasi Tita Shirley Kwan ang manager ni Bea at wala rin itong masagot tungkol sa kasal. Siyempre, kung may alam naman, hindi din Hindi niya sumasagot sasabihin. talaga si tita pagka Oo. personal. Ang na sabi mga niya, alaga. itanong nyo sa pare. Ayun, ang sagot niya ni Tita SK kay Jerry O. Ayun. Sa balita namang buntis na umunod si Bea, Tito, ay mukhang hindi talaga totoo yun. Dahil tuloy pa rin daw ang taping nito ng kanyang kapuso sharing Whispers from Heaven. Ayun, na medyo naantala yata ng konti. Pero hindi raw ito dahil sa pagiging pregnant ni Bea. At mukha naman talang hindi siya buntis dito dahil dumalo siya sa launch ng Ivy Parkal ni Doc Ivy sa bagong clinic ni Doc Ivy sa Parkal Mall at nakasama niya, hindi naman siya buntis ang itsura niya doon. Nakasama niya doon sa star-studded na event na yon sina Sharon Cuneta, Judy Ann Santos, Maricel Soriano, Heart Evangelista, your friend, Nadine Lustre, Maha Salvador at marami pang iba. At kita mo naman doon na ganun pa rin naman katawan ni Bea. Hindi naman siya mukhang jaunties at super siya, hobnob with the Sabi ni Paolo Bustamante na dating parish priest. Charot! Ang ano. wedding bands have to be announced sa parish ng mga ikakasal. Ayun. Parang ganon. So usually, So, malamang nga, may chance na Doon. kinasal na. malamang tinagulan at talaga. mukhang doon nga sa church na yun if ever. Pero ang galing dito, di ba? Siyempre, lihim nila yun. Paano kaya? Closed door na talagang Pwede super naman. strict na Pwede, Siguro di ba? nakapalibot ang mga PSG and Diyos everything. ko, ikaw ba namang may True. kaya? Ikaw ba Paano naman mo kung ang may billionaire Saka company? may time naman talaga sarado yung simbahan. So, tanghaling tapat. Minsan wala naman. So, Pero meron pa rin siyempre mga passers-by or... Siyempre, Hindi sasara yung church. Manila yung parang ermita Ano yan, area feeling, ba? ano yan, posibleng meron silang mga na-hire na sa labas pa lang, mga guard, Ano nyo na yan, alam nyo na. mga marshal, mga aso. Charot! Hindi lang naman for them yun. Ikaw na maging tito. guardia civil. Billionaire Baka family. Isang gives lang, pack, pure good pack. Kung may guardia civil ba kada makaka... Pamimigay ng pure gold pa. So at least, Baka yun ang souvenir sa kasal. Mga corned beef, ganon. Luncheon meat. Tapos may yung miswa. Miswa! Uy, good feng shui ang Baka na lang natin miswa. manites kung nakalagay sa Sa bag. Yun nga lang. pwede namang GC na. Naka-gown, tapos Oo. bit-bit mo. Pwede naman GC ang lahat. kung may magli-leak out. Mas pa-appreciate. Diba? everything. Ano ba At least ma-control I'm nila yung sure, stocks. hindi yan token. Oo, for sure. Ano yan, pwedeng mga prizes sa games. Alam kung talaga meron. Prices sa games, pero bring me. Oh, why Tapos not? ay bibigay sa iyo, Sa noodles. reception yan. O, ang price, GC, SNR, Ayun. 10K, Hindi magdadala 20K. Magbibitbit ng Malay mo naman, yung malapit na ma-expire. Busy. Kailangan Ay, na lang grabe. ma-dispose. Grabe ka naman po. Ano ba sila? Hoy, kain pa din yun. No, Sayang in yun. fairness to SNR, pwede ko ipagtanggol. Hindi sila nag-ano ng mga expired. Pagka, in fact, pag mga 6 months to 1 year, medyo sinesale na nila yan. Yes. Pag Buy ang one, take one. expiration. Kaya nga, di kaysa i-sale nila doon, ipamigay na lang sa kasal. Basta ang chika ay happy tayo for Bea. Happy ka na. Kasal na siya. Yay! Abangan nyo na lang kung merong lalabas dyan. Lalabas at lalabas pa rin yan. Di ba yung proof? Pero yun nga, kung totoo naman yan, happy tayo for Bea. Finally. Bongga. Okay, mga Marites, yan po ating Chika of the Week brought to you by Ugbo 24/7. At para naman sa ating mga Marites na gusto ng exclusive showbiz scoop, sali na sa ating Facebook community group. I-click lang ang pinned link sa live chat at sumama na sa beloved Marites University Community. Updated ka na nga, may exclusive ka pa. Sama na at mag-like, share, and subscribe na rin sa MU Entertainment YouTube channel. Go na, dahil this is muna kami Ay, short. Sash. Thank you sa ating 1.2 live viewers. Yes. Di ba?
Sabi ni Mitch Lacre, no, having your marriage banns announced in a church does not automatically mean you are getting married there, nor does it guarantee the wedding will proceed. May ganun. Hindi, parang you have to announce it Yun kung din saan ang yung sabi ni parish Nino mo. Abacan. Parish mo, not necessarily doon ka ikakasal. Pero O, saan sabi yung ni parish? Paulo, doon, di ba? Dapat doon? Paano Hindi, ba? kung anong parish. Sabi ni Abacan. Hindi, diba? sabi niya, have to be announced sa parish nung mga ikakasal. So, ibig sabihin, ganun din yung sinasabi ni Paulo. Doon sila nagsisimba. So, halimbawa, doon sila, yung residente sila Yes. sa area na yon, tapos yun yung parish, Correct. parish True. mo. So, doon mo i-announce. Pero Okay not po. necessarily doon ka ikakasal. Yun din ang sinabi ni Parish Priest Paulo Bustamante. Okay po. Girls get alive. Greetings from Toronto, Canada. Bea is set for life. She'll never run out of groceries. Naman. Si Vin Tin. Vin_Tin_Ireland. Hi, Fab. Fab 4 siguro to. Question lang, ano na ang balita kay Sunshine Dizon? Ay. Last heard, di ba, meron siyang legal case? Sino yan? Dizon? Sunshine. Sunshine. Kaloka naman. Talaga ba, Rose? Yung last time binalita natin dito yun, di ba? Oo. Yung Oo, na may the something. kaso rin. Ano bang Pero- nabili mo lately? Ikaw, di ba wala kang balita sa manager niya, di ba? Si Hindi, Perry rin ano ba? na siya, hindi na siya, Hindi na ng PPL. hindi na ba? Hindi. Wala din Wala rin eh. Wala din talaga. Hindi ho Actually, naglalabas. to be really honest po, ako personally ay talaga nagtatanong. Lalo na dun sa mga alam kong kaibigan o ka-close ni Shine. Pero wala din silang balita kay Sunshine. Parang it's been a year na yata. Sabi ni Ainil Malan Ayangko, hi from Buckingham Palace. Sabi naman ni Nino Abacan din, ano ang masasabi niyo raw sa anong sa inyo sa pagpasok ni Robin Padilla sa Blood versus Duty? Maraming netizens ang kanya-kanyang opinion patungkol dito. O magre-react ka ba, Mr. Fu? Congratulations! Actually, enemy spotted. Thank you. Nakaabot din daw. Peach Kaiki, love you Fab4. Hello. May sabi ni Kay Roy, di ko to alam. Alam niyo ba to? Si Joey Albert nagkaroon ng relasyon kay Rudy Fernandez noon. Ha? Talaga? May song pa nga na dedicated kay Rudy. Yung I remember the boy, but Aray, I ano, don't joke remember yan. the Joke feelings yan, ano anymore. ba? Ano ba? Yan, alas 10 na. Eto mga marites, creators, producers, pwedeng iparenta ang kanilang content, pelikula sa mga manonood gamit ang black box. Aba, Ito na nga. Kasi, you were there, di ba? Yeah, I was there. Oo, because I'm a content creator. Wow! Hindi, ito na nga. Ito Wow. mga Black Entertainment, mga ano sila, producers sila ng mga kanta, pelikula, mga kung ano-ano pa. So, nagtayo sila ng bagong app na Black Box. So, anong konsepto ng Black Box? Kahit sino pwede mag-upload ng kanyang content. So, pwedeng pelikula, pwedeng podcast, pwedeng music video. Tapos, siya rin ang magsiset kung magkano niya gustong Benta. ibenta. So, parang halimbawa, 10 pesos for 3 days. Ganun yung gagawin. So, kasi ang panlaban nila doon, kasi ibang mga platforms, di ba? Bawa, Netflix, kailangan whole month ka, kahit hindi mo naman Shape papanoorin yun, yung lahat ng series doon. Right, Eto, ka lang. mamimili ka ng series, babayaran mo lang. Yun lang. Pareta. Parang ang konsepto nila, parang nung araw, di ba, nung 80s, na nagrenta ka ng Betamax, ng DVD, na yun lang naman yung rerentahan mo. Eto nga lang, nasa app na siya. Tapos, kahit sino pwede. So, kaya dun sa event, may mga estudyante din doon na kahit mga student filmmakers, for as long as ma-meet nila yung requirements, simple lang naman yung requirements, may fill out lang na form dun sa pinaka-app, pwede na ma-upload yon. At the same time, pwede silang kumita kasi sila na yung magsiset kung magkano nila ibebenta o ipaparenta yung movie nila. So, halimbawa, 10 pesos for 3 days. After 3 days, Out wala na yung movie doon o hindi mo na siya maa-access sa'yo. Pero yung movie nandun pa din. Pero kailangan mo siya i-access. Kaya, ganun yung drama nila. So, dumating dyan yung mga content creators, ilang mga artista, katulad nila Ina De Belen, Jake Vargas, Raz Cortez, nakita ko doon, Archie Adamos, may mga iba pa mga artista. Kasi, ang first na, handog, kumbaga, noong Black Box ay movie ni Mark Heras tsaka ni Victor Silaya na ang title ay Pluma. So pag biniksan mo yung yun ang una nilang pelikula doon sa app na Black Box.
Okay. Yun. Talbog. So, So meron You ka were niyan. there. wala pa. Hindi, meron akong QR code kasi parang binigyan kami. Kasi mayroon silang promo, parang hindi ka, kasi meron syempre yung konting fee para pag nag-upload ka. Yun lang naman yung initial. Pero yung mga umattend ng event, parang free na siya Forever. for 6 months. 6 gano'n. months. Anong bongga mo mapapanood dyan? Hindi, kahit sino, kahit anong content, pwede ka basta mag-upload ka. So halimbawa, may content ka. Hindi ko gets. Hindi, ikaw halimbawa, gumawa ka ng podcast, Rose Garcia Podcast. Oh, i-upload ko sa Blackbox. Oo, upload mo sa Blackbox, tapos hindi nila mapapanood kung hindi nila babayaran yung sinet mong presyo. So halimbawa, meron doon, Junardo, Alan Dionis, Ayoko. Mr. Fu, tapos Rose. Tinignan nung viewer yung Blackbox. Ang gusto kong panoorin si Rose Garcia. Si Rose Garcia lang ang babayaran ko para mapanood ko ganon. siya. So, So para siyang, magkano yun? Kung depende. Ikaw magsiset. kumbaga para siyang YouTube na mag-upload ka ng Yes, content oo. mo, pero yan, magbabayad sila to watch it. Oo, parang subscription. Pero you don't need to subscribe in the whole Blackbox. Kung sino lang gusto mo Kung sino lang gusto mo, creator. kasi ang konsepto nila, sa Netflix, di ba, hindi mo naman lahat gusto, pero nagbayad ka monthly. Oo. Parang gano'n yung nila. Sa piling ko, sobrang liit ng neto. Kung if ever man, pricing. Kasi, di ba? Oo, maliit Oo. lang. Hindi yung sa kanila nga, alam mo yung mga Mura nila, lang. nila sila, 10 pesos for 3 Ayun, days. Tama, ganun. Kasi nga, 3 days? kasi Oo. yung particular content creator lang na yun. Yun lang ang papanoorin mo. Tapos Pwede sila, rin. magpo-produce din sila ng movies from Blackbox, from Black Entertainment. Nababayaran mo rin. Nababayaran mo rin. Yun yung katulad ng yung una nila, yung Marqueras and Victor Celayan na movie. On demand lang talaga. On demand lang talaga. Parang pay-per-view. Yes. Oo, correct. Yun. Yeah. Bongga rin naman. Bongga, Pwede kanta- ka mag-upload dyan. Ano ba, wala bang censorship? Pwede ka Hindi. kahit mga- Meron lang silang screening parang 7 days kasi inaano din nila yung mga bagets. Bawal. kasi may batang. Oo, Hindi kasi pa sabi yan. mo nga, may estudyante. May So, estudyante. What the feeling fool, ko di medyo pwede conservative to. Oo. Medyo. Although sabi naman nila, they're planning to have yung parang may R18s na Oo, iba naman path, yun, iba. na path. Pero tinanong din kasi yan. So paano yun? Di, lahat na lang pwede. Meron silang screening for 7 days bago ma-approve. Tapos pag na-approve na, makikita na siya dun sa black box. Hirap naman pala. So, hindi para Oo, ang black box si ano yan, Engineer Grace Cristobal tsaka si Engineer Louie Cristobal. Sila yung mga bossing dun sa Black Isip ko Entertainment. lang, pwede rin pala doon yung talagang for adults content. Pero paano lang, kailangan nilang ma-check. Paano Kung- nila ma-check kung ang manonood talaga, let's say, 18 above. Hindi, meron parang sila may MTRCB, may mag-screen, may Sa requirements. manonood? Hindi, alimbawa, bago mo sa ma-upload, content. Hindi nga pwede. Mahirap yun eh. hindi, bago nila ma-upload, ti-check muna nila. Oo, eh. Meron muna silang Oo, eh. checker. Kala ko So, nga ibig hindi. sabihin, Hindi, that's from the streaming app. Oo. Yun ang kanilang, kumbaga, responsibility. Ang sinasabi ko, pwede nilang, Kung pang pwede R18 silang nyo, mag-accept ng mga for adults. But the problem is, may manonood, may magbabayad. Paano nila ma-screen na yung magbabayad na ito at manonood ay 18, halimbawa, ay 18 years above? although, syempre, ang explanation nila dyan, parang merong registration. Pero syempre, pwede naman dayain ng Oo budget naman, yung correct. registration. Ay, ganun din naman. Pero sa ganun naman streaming app eh. kahit Bagay. naman sa mga... Kaya nga walang, hindi sakop yan ng di ba? Correct. Dahil napakahirap niyan. Correct. Oo, so ano pa? You're talking to the MTRCB. Pero ganun nga, Mahirap pero- naman talagang Hindi nila ma-censor ang masasaklawan streaming Yan. or anything to do with online. Alam natin yan. Okay, kung gusto niyo mga Marites, go! Ito naman, dahil kasi Nong Shin with K-pop girl group Aespa, successful ang launching. Anong pronunciation? HD. Ace pa. Aespa, oh. In all fairness talaga, nagpakamala content creator din tayo dyan, eme-eme. Noong Friday, eme-eme talaga. Noong Friday, dito ginanap yan, malapit lang sa atin, sa may 9th Street, dito sa High Street, sa BGC. Alam mo, doon mo makikita yung effective PR din, ano? Kasi pakaraming nanood, napakaraming nagpunta. Kasi yung curiosity nila, doon sa Nong Shim na noodles. I'm sure familiar naman kayo dyan. And it's Noodles. been in the market for 60 years. Pero syempre dito sa Pilipinas... Wala mandala dyan. Again? Korean bang nong Korean Korean. yan, oo. Pero itong Nongshim naman, hindi pa naman ganong katagal dito sa atin. At Okay. alam mo, bongga din yan kasi nandyan yung mga, anong tawag sa kanila? Like Robinson's Supermarket, yung mga ganon. Yung mga... Late na, no? Yung mga
CEO or something na ano, nandiyan sila, nag-raise sila ng event. Nandiyan nga si Miss Robina na nakita namin ng Gokong Way. Oo, yan. Kasi isa sila sa mga para magiging in a way distributor or ng Nongshim. Tapos may bagong product din silang ni-launch, ang Nongshim Tumba, kung tama ako. Yes, oo. Masarap siya actually kung mahilig kayo sa mga noodles gusto ko. dito sa Nongshim. At ang kanilang, kasabay nga nito, yung paglo-launch din nila ng, siyempre parang celebrity endorser, collab with the K-pop group aespa. O yan. Kaya lang aespa Wala naman sila worldwide. dito. Andito. Ayun na nga, sa Super Go ako. Mali, di ba? Tawan-tawa si Neri. Tutak At saka ka. si Mali. Polly. Si Alan Policarpio kasi talagang Expecting ka? Expecting ako. Akala ko ano na. Sabi ko pa ganito. Siyempre, layo dito, Sabi di ko ba? pa ganito. Talaga, bongga naman ang Nongshim sa BGC. Andun yung aespa. Parang nakikita ko yung tatak na yan sa... Yeah, sa mga lahat ng mga Korean Ano ka ba? supermarket. Kalat naman Known yan yan. talaga din. Sikat naman yan. Pag, sabi ko, ano, nag-perform Patuloy. ng aespa? Sabi, wala sila dito, no? Sabi niya, grabe naman. Kaya nagpa-picture ka sa standee. Hindi naman ako nagpa-picture sa standee, grabe. Nagpa-picture ako, hawak-hawak yung token na napakalaking Nongshim cup na ano. At iyon ang isa sa, ang bagaling yung nakaisip nito. Dahil pati yung mga passers-by, yung mga yan, kasi may time na nagpapasok sila eh. So, pipila nga lang sila para magluto ng noodle. Pero talagang, akala siguro nila, meron din sila nung malaking cup na yon. So, bit-bit namin, dala-dala namin. Alam mo, siguro ako na lang, personally, mga 4 ang nagtanong. Na? Saan po na bibili? Saan po nakukuha? Saan niyo po nakuha yan? Ganon. Oh, so, andun yung interest. Ayan. So, anyway, congratulations sa Nongshim. Okay, mga Marites. Busog ba kayo, mga Marites? Yan po isang linggong Chismis!